Hello mga ka-cakes ni Lay, kamusta kayong lahat? O 'di ba? Naloka ba kayo sa ating intro video? Ang intense, 'di ba? So eto na nga, pakita ko lang sa inyo yung pinagdaanan ng Chanel cake na to. O 'di ba, nakakaloka. Sa unang video pa lang ano ba yan? Hindi ko nakaka-intense. Ano ba? Nababakal na tayo, guys. So ayun na nga, hindi talaga ganoon kadaling gumawa ng cake, o 'di ba? Maraming mga trial and error bago nating ma-perfect o talagang hindi man siya totally 100%, pero yung talagang makuha mo lang yung inspo na binigay na sample ni client mo. Ay nako, ako as a baker, napaka fulfilling para sa akin yung masatisfy at magandahan bilang ikaw na rin, 'di ba, yung pinagpaguran mo. But anyway, ang dami kong daldal. Pakita ko lang sa inyo kung paano ko ginawa tong Chanel cake na to na medyo hindi naman tayo gaanong nahirapan. Yabang ano, hindi naman. Actually kapag marami pa talagang time na hindi tayo nangangarag sa paggawa ng cake, 'di ba? Mas napopokusan natin at mas naayos natin yung paggawa natin. So at kung meron mga ganong klase ng troubleshoot or mga hindi inaasahang nasira yung fondant, napunit or anything, marami pang oras na kaya pa natin siyang remedyohan. Ito talaga yung kagandahan kapag hindi mo nirarush ang isang cake. Ayan. So ayan ha, paalala po, para po mapaganda pa namin bilang baker or cake decorator yung inyong mga cake, mas maganda po na kami ay hindi hinangarag. Lalo na yung mga nagpaparush, kakachat lang na 1 hour before tapos sabi tapos na ba? Di lalo po talagang papangit yan. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ganun. Syempre, gaya nga po ng sabi ko, ako na ang humingi ng dispensa, ay hindi naman ho sa lahat ng pagkakataon talagang cake lang ho ang ginagawa ko. Nanay po tayo, marami po tayong magana, pero syempre at make it a point na binabalance ko lahat ng lahat ng pagkakataon na to na maayos ko, lalong-lalo na itong aking full time sa pagkikake na ma-deliver at magawa ko na maayos yung trabaho ko, lalo na at nagbayad po kayo ng tama. So ayun na nga, ang dami kong daldal. So full fondant nga itong ating Chanel cake na social. So kung nakita nyo naman sa video, di ba? Cake pa lang yan. At choco moist cake na ito yung frinozen natin na cake na binake ko, chinilar ko, tapos frinozen. At paglabas ng cake, hindi ko napakita sa inyo kung paano ko siya pinalamanan, pero napaka-moist nito. Lalo siya nag-moist dahil gamit na gamit. Flex ko ulit ang aking Fuji Denso freezer. Tara! Ilalagay ko pala sa link yung kung saan ko nabili yung aking freezer. Sorry, freezer pala. Rather, kung saan ko siya nabili, yung kasi may mga nagtatanong. Lalagay ko po yung link sa comment. At kung nakita nyo naman kung paano tayo mag-cover ng ganache, 'di ba? May first coating and second coating pong nagaganap diyan bago yan coveran ng fondant, o 'di ba? So ganito po talaga ang proseso ng pagpupunat. Kung makikita nyo yung video ko, 13 minutes. Mas maiksi na to. Pinaiksi ko na to. Hindi po talaga ganong kabilis gumawa ng cake, lalo na pagka full fondant. At nakadepende pa po yan kung gaano kalaki, madetalye ba yung ating o maraming topper o anything. Google po talaga yan ng oras. Ayan. So gaya nga nasabi ko, katulad nitong cake na to, siguro inabot din ako ng mga ilang oras sa lahat ha. Pagmamasa, paggawa ng topper. Pero kasi yung ribbon, hindi ko na nakapakita. Ginawa ko siya a night before para mas tumigas na siya, para pag pinatong ko siya maganda na, hindi na siya babagsak. So yun ang kagandahan sa mga fondant details, is a day before dapat siya ginagawa para tumigas siya, para pagka nilagay na natin siya as topper, hindi na siya babagsak. So nandito na tayo sa moment na naglalagay na tayo ng shortening, kasi for me, naiset ko na ng maayos yung ating ganache. So chocolate po yun. Ayan, so nakita nyo naman, purong chocolate po yun, water ganache lang siya. Water ganache lang po yung hinano ko doon. Then, ito na nga yung moment of the truth. At yung fondant, minasa ko na rin to nung madaling araw bago ako kinabukasan ng umaga nag-cover. Ayan. So, ang ginawa ko kasi dito is pabalot. Kasi maliit lang naman yung ating cake. 5x4 lang yung size niya, pabalot. Sabi ko, kaya naman na. Kasi may dalawang technique, pwedeng pabalot or pwedeng paneling. Pero, anuhan ako ng fondant, napunitan ako dahil hindi pa siya totally masang-masa yung fondant. So, kailangan mo talagang masahin na masahin. So, kung makikita nyo ako ng personal, yung mga kliyente ko, kung makakasalubong nyo ako, nakita nyo yung braso ko, pang sumo wrestling na. Ang laki na talaga
talaga ng braso natin, talagang humahagod yan ng fondant. Ayan, manual po talagang pagmamasa, tsaka ang fondant ko po talaga is talagang homemade po siya. Talagang ano siya, homemade. Wala pa kasi hindi ako nag-i-stock ng DLA, yung mga ready-made na nabibili. Though pwede naman ako mag-stock para hindi na ako emergency na ganong gumagawa. Pero kung may time naman, mas gusto ko kasi dito ako nasanay. Pero siguro soon, magtatambak na rin ako ng DLA or yung mga ready-made. Pero sa ngayon, kaya pa naman. 'Di ba? So ito na nga yung moment of the truth, bakit tayo napunitan, kasi hinahanap ko yung smoother. Kasi ang fondant kapag kay pinatong mo na siya ng ganyan, kailangan bilisan mo na siyang i-cover kasi mabilis siya mag-dry. At kapag nag-dry na yan, wala na, mapupunit na talaga yan. Tapos nag-skin nga siya, elephant skin. Kulang pa siya sa masa. Tapos tignan nyo, ang tagal niya nakatenga. Kakahanap ko ng smoother. So ayan, tuloy nag-dry na yung fondant kasi naka-open nga yung mga electric pan yan dyan, yung aming wall pan, at the same time yung pinto naka-open kasi hindi pa ako naka-ano ng aircon kasi sa kwarto lang naman nag-aircon. Dito lang naman sa kitchen area or living area or ewan, basta basta ayun na nga, o diba? Gibiruan nyo ilang segundo rin or minute din yung tinagal bago ko nakita yung smoother. Ayun pala, yung nasa tabi ko lang, natabunan. O diba, kaloka, may ganun eksena talaga. Danas nyo ba yan, mga kapwa ko baker? Yung hanap kayo ng hanap, yun pala nasa tabi mo, dinaganan mo ng kung ano-ano. But ayan na nga, moment of the truth, napunitan nga tayo ng fondant. Pero yung mga gandang pagkakataon hindi naman naiiwasan, pero go on, diba? Move on. Lahat talaga to kapag magaling ka, dinadanas mo to. Yabang. Pero ganun talaga, wag kayo mag-alala kasi kung nadungisan man yung fondant na yan, di naman masasayang yan. Nandiyan ang mga anak ko, taga-kain. So ayun na nga, niremove ko lang yung medyo namantsahan ng chocolate kasi nga white siya eh. Yun talaga ang medyo sa puti. Kapag nadungisan na yan ng chocolate or pangit na siya, hindi siya advisable gamitin. Unless kung dark color, pwede pang gawaan ng paraan yung fondant na yun. Lagyan mo lang siya ng dark color na food color. So ayun na nga, nagmasa ulit tayo at meron pa naman tayong stock dahil marami tayong ginawang fondant, o diba? Yung braso ko talaga masang-masa yung gamit na gamit, o diba? Pang sumurester na talaga yung braso ko, guys. Kaya kung makikita nyo ako sa supermarket o anything, kasi yung iba, hello Ate Lay, nag-approach sila sa akin pero sa mukha hindi ko sila kakilala, pero sa kliyente ko to, sino siguro to? Iniisip ko na lang kung sino siya. But pagka ganyan, i-approach nyo ko, Ate Lay, ako si ganyan. Ay, hello. O diba? Nangyayari talaga yun minsan pag nasa hyper ako or nasa DIY, may nakakasulubong ko na pala yung mga kliyente ko, nasa chat ko lang nakakausap sila na pala yun sa personal, o diba? Nakakatuwa rin kasi nung eto na nga, ang dami kong daldal, o diba? Ito na yung second balot natin, may aberya pa rin, diba? Pangalawang pagkakataon ng pagko-cover natin kasi sabi ko nga ipa-paneling ko na lang siya, pero hindi. Tinuloy ko pa rin ang pa-cover. Tinuloy ko pa rin. Pinanindigan ko siya. Pero yung mga ganyan chismis na yan, yung mga ganyan, ito hindi ko na nga napakita yung paglalagay ng mga black beads na yan. Nag-water lang ako sa gilid tsaka ako nilagay yung mga black beads na yan. Yung mga ganang pagkakataon talagang, yan, tulad yan, may chismis na nabutas yung fondant. Kayang-kaya naman kung alam nyo may mga details pa tayong ilalagay, kayang-kaya pa yan gawaan ng paraan or maitago yung mga chismis na ganito. Ayan. So, gaya nito, nandito na tayo sa part ng paglalagay ng mga drudges. Medyo rin to, guys, time consuming. Pero okay lang kapag alam mo naman masaya ka sa ginagawa mo. Go on for the go. So, ayun na nga, malapit na tayong matapos. Lagay-lagay na nga lang tayo ng mga design niya na drudges. Ginamitan ko lang ng pa-diamond effect. Then, medyo hindi kasi medyo na lang. Medyo hindi kasi bumakat yung ating diamond, yung pa-diagonal. Kaya dinodli ko pa rin ng diin yan ng scraper. Then yung paglalagay, binutas-butas ko muna yung mga dulo-dulo niyan. Then nilagyan ko ng tubig para dumikit yung ating mga silver drudges. So ayun na nga, moment of the truth, malapit na tayong sa katotohanan. Ayan. So nakikita niyo ba butas yung sa gilid? Magagawa natin maitago yung chismis na yan at hindi halata yan, guys. Kapag baker ka talaga at madiskarte ka, kayang-kaya mo nang itago ang mga kachismisan mo sa buhay. Gaya nitong cake na to. O diba? Ang sosyalin pero hindi mo hala, may chismis pala.
So, ayun na nga gaya ng sabi ko, di ba? Ang galing, ang ganda at gano'n na siya kagaling, gano'n na siya ayos ilagay yung ating topper kapag ahead or a day before or ahead mo na siya ginawa. Kasi matigas na siya at hindi na siya babagsak. So, yan ginawa ko yan kagabi ng madaling araw. I think mga 1. Ayan, 1 a.m. ko yan ginawa. Then, nag-overnight na yan bago ko siya pinatong ng pa-lunch kasi natapos na rin ako dito ng pa-lunch time na. Sa lahat na. May mga extra curricular activities pa ako dyan, asikaso sa estudyante, may mag-Gcash. But anyway, at least kasi ang deliver pa naman ito is 6 p.m. ng gabi. Ayan. So, eto na, malapit na, naglalagay na lang tayo ng mga additional yan. Pakita ko sa inyo kung paano ko kinover yung or tinago yung chismis. Ayan, o diba? Halata pa ba na may chismis dyan? Nagandahan talaga ako sa cake na to at hindi ko akalain na magagawa ko siya ng maayos at talagang kapag ganitong may mga ganito kung mga project, taray, diba? Cake design, talagang nagpipray ako na Lord, tulungan mo ko na magawa ko to. Kasi talagang si Lord ang gumawa nito, katulong ko siya, diba? Sa mga ginagawa kasi talaga natin, lagi nating samahan ng dasal na maayos nating magawa siya. Siyempre, unang-una nakasalalay din yung ating pangalan. Siyempre, hindi rin pangalan yung sarili mo na ma-build up mo na nagawa mo siya na maayos kasi napaka worth it naman para sa'yo na pinagpaguran mo at magawa mo siya ng maayos at masasatisfy mo yung taong magbabayad sa'yo at nagtiwala. Syempre, yung pinagkatiwalaan kanila sa kakayahan mo na magagawa mo siya. Nabubulol na tayo. Nakadapa kasi ako. So, ayan na nga yung flower effect na yan. Napaka-ano din yan. Gabi ko na rin siya. Pinagsabay ko yan. Yung ribbon at saka to para tumigas na nga siya para pag nilagay natin okay na. So, ito na yung ating final look ng ating Chanel cake. Tuwan-tuwa ako kasi nagawa ko siya na maayos at talagang naging happy rin si Sisi. Sana nasarapan ka rin, sis. Alam ko namang masarap din to. Ayaw niya nga pa slice to kasi ayaw niya daw kainin dahil sobrang ano daw talaga nung kanyang cake. Kahit sino naman, di ba? So, yan yung inspo natin sa Pinterest, sindownload niyo at ito na yung ating final look. So, na-my day ko na rin to at na-reels kahapon. Pakita ko lang ulit para naman documented kasi magbubura na ako ulit ng mga video and files sa phone ko kasi meron pa akong mga i-film or i-video na gagawin pang cake. So, ito na yung ating Chanel cake. Ayan. So, natutuwa ako kay Sisi kasi nung dineliver ito, gino-joke ko lang naman siya na mag-tip siya. Pero grabe, tinutuo niya at may pan-Jollibee yung mga anak ko. At shinare ko din actually yung tinip niya kasi from B6 to B12, tumawid lang kami kasi umulan. Sumakay kami ng tricycle, o diba? Pati yung tricycle driver na biyayaan ko sa tip. Ayun lang for today's video. Maraming salamat sa lahat na nagtitiwala. Kung alam ninyo kulang ang budget nyo, gagawaan natin ng paraan niyan. Basta magtiwala lang po kayo. God bless everyone. Ingat po tayo lagi. Maraming salamat sa patuloy na pagtitiwala sa cakes nila. God bless. Bye-bye.